Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At nako, eto nga si Chis Escudero ay nagtalumpati doon po sa Senado at medyo hindi natin alam kung ano ba talaga ang punot dulo nito. Kung ano ba talaga ang dahilan ni Chis Escudero para magwalwal ng ganito. Pero gayon pa man, sa hinahaba-haba ng kanyang mga pananalita laban kay Speaker Martin Romualdez, napansin ko wala naman siya inilabas kahit isang ebidensya. Ganun pa din. TDS style na tong si Chis Escudero, no? Walang ebidensya wala namang, kasi alam nyo, kung merong hard evidence talaga itong si Chis Escudero laban kay Speaker Martin, siguro ang tamang forum, 'di ba, korte. Pero sa tagal ng talumpati ni Chis, wala pong ebidensya man lang kahit isa na inilatag si Chis Escudero na meron talagang sangkot talaga sa korupsyon si Martin Romualdez. Alam nyo, kung si Martin Romualdez ay sangkot sa korupsyon, abay ako pa ang numero 1 natutulig sa diyan. Bakit? Sinuportahan ko 'yan noong siya ang noong siya ang Speaker of the House. Tutuligsain ko 'yan. Questioning ko 'yan. Kakalabanin ko 'yan. Kaya lang, 'di ba? Gusto natin kapag may mga ganyan na bintang, akusasyon ng korupsyon, abay mas maganda pa din na meron pong ebidensya laban dito kay Speaker Martin. Pero yung ganyan na puro lang sila buyaw-yaw, puro yaw-yaw, puro bunganga, kuda lang ng kuda, diba? Walang mangyayari. Hindi, kasi ito na yun sabi ni Chis, bakit daw hindi iniimbestigahan ng ICI si Speaker Martin? Bakit daw hindi kasama sa mga nakakasuhan si Speaker Martin? Isa lang sagot dyan, Chis Escudero at ikay abogado. Isa lang sagot dyan. Walang matibay na ebidensya Humanga ka pa sa isang tukmol na si Gutesa. Aba, gawin yung bayani yan. Pagtayo nyo ng rebulto dyan sa loob ng ng plenaryo ng Senado, si Gutesa. Hangang-hanga kayo kay Gutesa, hindi nga magaling umakting. Heto yung sinabi ni Chis. At lahat ng panglilinlang niya. Una, lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan. Ano'y natin kasi masyado maliwanag. Lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan ko hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador, pag-away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Ano ba pinagsasabi mo, Chis? Ano ba pinagsasabi niyan? Ano ba, naaaning na ba yan?
Para may toyo na tong si Chis eh, no? Didis na didis ang galaw, anak ng teteng. Ano pinagsasabi mo na sarswela ni Martin? Kinakatakutan si Martin. Gusto mo kung talagang sangkot yan sa korupsyon at mayroon kang matibay na ebidensya, sasampalin ko pa sa harapan mo yan eh. Anak ng teteng na yan. At talagang si Martin Romualdez pa ang nanliligaw ng issue. Abay, teka. Teka. Ano lang tayo? Konting paalala, konting pahapyawan natin ang mga nakaraan. Abay, di ba meron tayong impeachment trial nitong mga nakaraang buwan? Ano ginawa mo? Ikaw ang pinakawalang kwentang Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Saan ka nakakita? Na ang isang vice-presidente na naghuhumiyaw ang mga ebidensya na nangungurakot. Hindi mo tinuloy ang impeachment trial. Iniba ninyo ang ibig sabihin ng forthwith sa konstitusyon. Parang iba yata, Chis Escudero. Yung script ninyo, nalihis. Nalihis eh. Sa halip na paganyan kayo, pababa. Hindi pa kayo tuluyang tumataas. Paahon pa lang eh, bumaba na. Alam mo kung bakit, Chis Escudero? Mas pinili mo maging tuta. Mas pinili mo kampihan ng mga Duterte. Ang sinasabi mo, labanan mo si Martin Romualdez, okay, game. Sige, labanan mo. Labas ka ng ebidensya na mga makakapagpatunay na talagang si Martin Romualdez ay talagang sangkot sa korupsyon at sasamahan ka pa namin. Yung talagang totoong ebidensya, hindi yung gawa-gawa lamang, Duterte style. Yung totoong ebidensya at hindi yung mga palsipikado, hindi notaryado, at isa pa, tanim na tanim. Huwag yung tanim ebidensya. Huwag naman ganon, Senator Chis. Diba? Ano ba nangyari dyan sa utak mo? May gagamba ba yan? Alam mo na nakita ko si Chis na nagagaganito. Pucha ka ako. Wala na ka ako. Sayang alam niyo sa totoo lang, si Chis Escudero, simula nung naging senador yan, hangang-hanga po ako dyan. Tapos nung nagpahinga siya, hindi siya kumandidato, nangihinayang ako. Kasi alam nyo, dapat talaga for president na yan eh. Ang dami na pong alingas-ngas noong mga panahon ng kagalingan niya bilang isang senador. The next president na yan talaga eh. Kaya lang, nag-giveaway siya. Yun ang alam ko hindi ko lang matanda kung tama to. Nag-giveaway siya kay Miriam Defensor Santiago. At hindi niya nilabanan itong si Miriam. At si Duterte ang nanalo. Parang gano'n alam niyo po, hindi na po tama. Kasi yung sinasabi na inililis ang tunay na issue, script ni Martin Romualdez, di ba script ninyo ng mga Duterte dogs na ang imbestigahan lamang sa Blue Ribbon Committee ni Marco Beta ay walang iba kung hindi ang 2022 flood control project scam hanggang 2025 lang. Bakit? Wala bang korupsyon since 2016 to 2022? Wala bang korupsyon nun? Ikaw ang Senate President nun, di ba? Panahon ni Marco Beta as Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya ka nga nasibak eh. Kasi kinukonsinti mo si Marco Beta. Mismong abogado na ni Curly Discaya ang kumanta na ang hiningi lamang ng Senate Blue Ribbon Committee ay ang kanilang mga nalalaman sa korupsyon noong 2022 to 2025.
How about the corruption that has been done during Duterte's administration? Alam mo ba, Cheese Escudero, 46 o 47 accounts ng mga Diskaya nung panahon ni Digong nalagyan ng 181 billion pesos. Di ka ba nagtataka nun? Ang pinakamalaking kontraktor, pinagkakatiwalaan ng DPWH noong 2016 to 2022, 180 billion ang kanilang naipasok sa kanilang mga bank accounts. Hindi ka ba nagtataka doon? Ano yung walang korupsyon? Lahat yun, ill-gotten wealth. Ito talaga ang ill-gotten wealth. Bakit? Umamin si Curly Diskaya. Naglalagay sila para makakuha ng mga proyekto. Tapos gusto nyong protektahan sa Witness Protection Program ng DOJ. Diba? Cheese. Wag mo namang hayaang lamunin ka ng politika. Wag mo namang hayaang lamunin ka ng ngit-ngit dahil sa pagkakasibak mo as Senate President. Nagpalamon ka sa mga Duterte. Pinili mo kasi maging Duterte dogs kaysa maging senador ng mga Pilipino. Pinili mo na magsilbi sa mga kaalyado ni Digong at maging tuta ni Digong kaysa maging matinong senador na napakarami excuse me po, napakaraming humahanga, napakaraming bumoboto, napakaraming nagmamahal sa'yo. Kaya lang tanong, manalo ka pa kaya kapag sa darating na eleksyon kung ang pinapakita mo ngayon ang sisira sa'yo? Diba? Hindi po maganda eh. Napakapangit panoorin mga talumpati mo. Abogado ka, puro ka bintang. Mabuti pa si Ping Lacson kapag privilege speech, may ebidensya, may papeles, may resibo. Ikaw, meron ka? Yaw-yaw, ngaw-ngaw. Kaninong style yan? Kay Digong. Bintang muna bago ebidensya. Diba? Kaya alam mo, mas maniniwala kami kay Ping Lacson. Mas maniniwala kami sa mga tao na naglalabas ng resibo kaysa inuuna ang kuda. Puro ka kuda eh. Diba? Kaya pasensya na, Senator Cheese. Nawalan ka ng isang follower, nawalan ka ng isang fan. Dahil hindi na po maganda ang inyong inaakto. Para na yan kay Digong, hindi na yan para sa amin. Halatang halata eh. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.